Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan. You already know who this is. Wala na mahabang intro pa mga kababayan. Ay iba na naman ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap ho magmahal yan. At saka nakapagpatanggal ho ng stress. Bakit? Siyempre, pag tatawa tayo mga kababayan, magkakaroon ho tayo ng rosy cheeks. At saka matatanggal ho ang ating mga wrinkles. At saka babata ka ho na siguro na mga 20 years. Oh, totoo yan. Tested na ho yan. Bakit? Siyempre yung mga auntie ko ho dyan, dyan sa Leyte, sa Palumpon, Leyte, at saka mga auntie ko dyan sa Bilyaba, Leyte, kung titingnan nyo ho, abay, ang batang-bata ho nila. Iwan ko kung bakit. Nakikita ko lang naman sa kanila, lagi ho silang masayahin, laging tumatawa, lalong-lalo na pag umaga mga kababayan. So sa mga viewers ko nga dito, kaya nga lagi ko kayong pinapatawa kasi gusto ko healthy kayo lahat. Kaya mahilig rin naman talaga tumawa si Sir Ivan. Normal ko na yan. Siguro nagmana ako sa inyo. Yung lahat ng mga viewers ko dito, balita ko mga ganda yan mga ganda, mga gwapo. Kasi bakit? Masayahin lahat ng mga viewers ko. Meron lang ang konti, medyo bitter. Medyo bitter yung konti. Lalong-lalo na yung mga dilawan. Kumusta mga dilawan? Did you miss me? Andito na naman si Sir Ivan. Mga asar naman sa inyo, pero konti lang. Kukurtin ko lang kayo ng konti. Hindi naman tudong-tudo, baka delikado baka magka-depression na kayo yan But anyways, gusto ko lang kayong laging sabihan na you have to take your medicine first. Baka atakihin naman kasi sa alta presyon nyo o sa puso ninyo. Ako pa yung pagbuntunan ninyo ng galit. Kakabalik ko nga lang. Matagal akong nawala. Dahil sa kagagawa nyo. Bakit ayaw nyo sa akin? Napakabiit ko naman. Mabait si Sir Ivan. Mabait po. So mga kababayan, abay siyempre bago tayo pupunta doon sa ating mga discussions, storytelling muna tayo, storytelling. Para gusto ko lang munang kumustahin ng ating mga viewers dito. Abay, kumusta nga pala kayo? Na-miss kayo kaagad ni Sir Ivan. Sa mga sa mga kagigising lang, sa mga sa hindi pa nag-almusal, at saka lahat sa mga nagkape. Don't worry, ako ho ang magpapasigla sa inyong araw. I will be your son. Sana S-U-N, hindi S-O-N. Papainitin ko kayo. And of course, kumusta nga pala sa mga ating mga BBM supporters? Lahat ng mga DDS. And of course, ang mga original ho na mga Marcos loyalist. Kumusta po? And of course, shout out rin sa lahat ng mga member ng INC. Sa lahat ng mga members na mga kay Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ. And of course, shout out rin sa mga member ng El Shaddai. Lalong-lalo na ho, ang ating pinakamamahal na mga legends, ang mga senior citizen. Of course, shout out rin sa lahat ng mga silent viewers. At saka, huwag natin kalimutan ang mga kapatid ho natin na mga Muslim. Assalamualaikum. And of course, hopefully ho, nasa maayos ko kayong kalagayan mga kababayan. At saka, don't forget to pray. Always ho tayo mag-pray every day. Napaka-easy, napakadali lang naman yan. Just close your eyes, then say thank you to our Lord Jesus Christ. Magpasalamat ho tayo na nakaresibo tayo ng blessings. At saka mga blessings na hindi natin nakikita. Marami yan mga kababayan, hindi mo na napansin. At saka, don't forget always, si Lord Jesus Christ andyan ho lagi sa inyong gilid at lagi kayong ginagabayan. Just ask nyo lang kung anong gusto nyo kay Lord Jesus Christ and He will give it to you miraculously. Palakpakan naman natin si Lord Jesus Christ mga kababayan. So mga kababayan, start tayo. Storytelling. Uminit kaagad si Sir Ivan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag tumatawa kayo, umiinit kaagad yung katawan nyo, mabilis ho ang metabolism. Mabilis. Kaya magiging healthy ho kayo. So while naglibot-libot ako mga kababayan sa social media, abay meron akong napansin kagad. Abay talagang pinaka-first pag-open ko sa aking account, abay ito kagad yung bumulangga sa akin. Wow, ang ganda ho ni Madam Imelda.
old pictures ho yan. Old pictures ho yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ang ganda no ng Filipiniana na pink color, napakaganda tingnan. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba, ang original ho na color ng mga Marcos ay pink. Ang iba siguro hindi alam nila yan. Pero ang pagkakilala ko kasi sa mga Marcos noon mga kababayan, lagi silang nagsusuot ng pink color. Inagaw nga lang ng mga pink dilawan. Kaya nga yung pinag-usapan natin yung the other day mga kababayan, yung yun andun sa thumbnail, maraming nagalit doon kasi sabi nila, akala kasi nila, 'di ba sinabi ko si Madam Imelda Marcos, meron nang babawiin sa mga dilawan. Maraming nagalit doon. Ang mga dilawan kasi daw ano ba daw ang utang ng dilawan kay Madam Imelda Marcos? Kasi hindi naman nila kasi pinanood ng whole yung video. Pag meron kasi mga puzzle mga kababayan, andyan lahat andyan sa thumbnail ko, puzzle kasi yan. Parang puzzle ba? Kayo nang bahala pag ganun bahala na yung makita nyo sa topic natin, andun ho ang answer niyan. So, ang ibig ko sabihin, nababawiin na ho ni Madam Imelda Marcos yung kulay na pink. Yan. Ako na lang magsabi sa inyo sa hindi nakapanood ng buo dun sa ating video kayo kasi ayaw manood ng buo Buti na lang yung mga solid viewers natin dito, pinapanood nila yan ng buo. Kahit hindi nanood nanood sa cellphone, nakikinig lang. Ang sabi nila, Sir Ivan, ako hindi ko nanood sa video mo, puro nagbasa-basa ako dito sa mga comment daw. Tsaka nakatuwa daw yung mga comments. Ay, maraming salamat naman po. At saka ngayon makabagan forward tayo. Hayaan nyo na lang mga dilawan dyan, di ba, mga bitter pa rin Don't worry, hindi kasi sila naintindihan mga kababayan yung estilo natin dito sa mga bagong viewers ko dito. Ang estilo natin mga kababayan parang storytelling, at saka podcasting, merong radio announcing, at saka iinisa ko na yan lahat para all in one. Marami nga akong nababasa doon sa mga comments natin mga kababayan na ang sabi nila, Sir Ivan, bakit nag-iba-iba yung boses mo? Nag-iba-iba bang boses ko? Parang daw pinaghalo na Mark Logan, pinaghalo na andyan si Sir Dio Macalma, at saka parang yung nagdabo ng Ghost Fighter na si Alfred. Naghalo-halo daw lahat Actually, medyo tama naman kayo dyan lahat ng mga ibinanggit nyo, mga idol ko yan lahat, inisa ko na nga lang. Gusto ko isahan na lahat. Para unique, para siyempre lahat ng mga vloggers kasi mga kababayan merong kanya-kanyang estilo. So para gusto ko lang isahin na lahat medyo siyempre aminin natin meron din mga vloggers na medyo boring siyempre seryoso sila masyado sa kanilang mga topics. Ako ayaw ko ng ganyan kasi bakit? Meron tayo mga kasama dito na mga legends, mga senior citizen. Napaka-stressful na nga ng topic natin. Siyempre, pag malungkot ka, mas lalong i-stressful. Kaya ganito ko pagbalita para medyo maiba naman. Makilala ninyo si Sir Ivan dahil sa ganyan na style. So, ayun, naintindihan na natin. Maraming salamat sa mga sumuporta dito sa channel na to. Kung hindi dahil sa inyo mga kababayan, hindi ho makikilala si Sir Ivan. So, utang na utang ko yun sa inyo. Kayo ho ang tumulong sa akin. At saka maraming salamat nga pala sa kung nagustuhan nyo yung mga topics natin dito mga kababayan, sana nakapag-like na tayo. Nakapag-like, tsaka nakapag-share, at saka nakapag-subscribe na rin sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe. At saka kung gusto nyo lang naman, pwede naman kayo magpa-member rin dito sa ating channel. Meron ho dyan join button, JOIN, join button na nasa ibaba ng subscribe button. Yan, very affordable lang naman. Kung gusto nyo lang naman mga kababayan, very affordable. Kasi mga kababayan, while naglibot-libot ako doon sa mga mensahe nyo kaya nga lagi kong sinasabi nga lahat ng mga message nyo, binabasa ko niyan. Don't worry, binabasa ko niyan. Hindi nyo ba napansin na meron ng mga heart yan? Pag meron ng heart yan, binasa ko yan. So ang iba nga lang, hindi lang masyado ma-replyan, pero marami rin akong nire-replyan. Yan. So isa doon sa nag-message sa akin ay hindi ko akala, di ba gahapon pinag-usapan natin mga kababayan na tungkol sa pare? Kasi merong nag-request kasi na hindi na daw natin pakialaman yung mga pare dahil nga di ba sinabi ko lagi na siniseparate ko yung mga mababait na pare doon sa mga padrinamaso na mga pare, yung mga may otak virus na mga pare. Siyempre sineseparate ko kasi alam ko na marami pa ring mga mababait na mga pare. Marami ho dyan, nadadamay nga lang. So ngayon mga kababayan,
merong nag-message sa akin, merong nag-comment doon na isa pala siyang pare. Ang ngalan ho ng na channel niya is Jed Sam. I-post ko lang ho dito, Jed Sam daw yung pare niya. Ang channel niya, yung pangalan niya. Sabi niya, Ivan, pare ako, I fully support you. May God bless you always. Ay, maraming salamat, Padre. Pasensya mo na minsan ako May kasama para tayong pari, mga kababayan, na nandito. Kasama nyo na nanonood sa akin. May pari pala. Minsan nga binarubal ko yung mga pari minsan Pero inaasar, hindi naman barubal. Kasi yung barubal napaka mabigat yan na term inaasar ko lang, inaasar ng konti. Father, don't worry, konti lang naman kinukorek-korek ko lang sila ng konti. Hindi ho kayo yung mga yung mga may utak virus na pare. So isa pa sa aking mga kababayan, isa sa aking nabasa doon naantig ho ang puso ko. Totoo, mahilig akong tumawa, pero madali rin akong matouch kagad Talagang tutulo yan ng luha ko. Lalong-lalo na pag masaya ako. Bakit? I-post ko dito, meron isang nasa Amerika siya ngayon, mga kababayan. Ang pangalan niya ho ay si Sir Jaime Santa Maria. Ang sabi niya kasi, Sir Ivan, mabuti at natuklasan ko kayo. Kasi talo nyo pa yung doktor doon at saka yung psychiatrist doon sa Amerika daw. Kasi natumbok daw natin, mga kababayan, na yung mga tao dito ay sobrang stress na. At saka sabi na, para nakakatulong daw, God is really on your side. Keep it up, Sir Ivan. Abay, thank you naman, sir. Totoo, natouch talaga ako, mga kababayan Kaya hindi ko alam, kasi hindi ko lubos akalain na meron pala akong napapasaya ng mga tao. Dito sa style ko, hindi ko man akalain, mga kababayan, na merong manonood sa akin. At saka yung sa style ko, meron ding mag-appreciate. At saka nakakatulong pala ako. Kaya nga lagi ko yung sinasabihan, mga kababayan, na lagi ko kayong in-encourage na tumawa ho tayo. Kahit sa kung gaano man kataas yung ating video dito, very simple naman yan. Sana mamasiyahan rin kayo. Kasi ang point ko dito, gusto ko matanggal yung stress ho ninyo. At saka pag meron kayong stress, dyan mag-iumpisa ho ang inyong sakit. Kaya lagi ko hong pinapatawa kayo. Very easy. At saka doon sa mga bitter dyan, don't worry, manood na lang kayo. Hayaan na lang si Sir Ivan na tumawa. So ngayon, mga kababayan, start na tayo. Teka lang. Bago tayo mag-start, meron lang akong i-shout out. Gusto ko lang i-shout out si Ma'am Elizabeth Quiruila Angulo from Pagadian City. Also shout out rin kay Ma'am Elsie Duday Edmilao Pinida at saka sa kanyang husband si Jem Pinida from Iligan City. And of course shout out rin kay Sir Ed Ilamparo. He is watching from UAE or United Arab of Emirates. And of course shout out rin kay Sir Darwin Millar. He is watching from Milan, Italy. So mga kababayan, meron tayong babalikan. Nang konti lang. Pupunta tayo doon sa before ho tayo pupunta. Kung nakita niyo ho yung thumbnail ho natin, mga kababayan, talagang bad news ho sa mga Pinklawan. Talagang bad news. At saka meron ding separate, mga kababayan, na meron ng kakasuhan. At last, meron ng kakasuhan. Makakasuhan na talaga siya. At saka mamaya malalaman niyo kung sino. Maraming bad news ngayon sa mga Pinklawan. Nag-uumpisa na ho yung karma. Sabi ko nga sa iyo kung mga gawain ninyo, babalik rin yan sa inyo. So ngayon, nag-uumpisa na ang karma. Mamaya pag-usapan natin yan kung ano. So before that, mga kababayan, before ho nagpunta si BP Inday BP Inday Sara. Sorry, muntikan ko ng mali si BP Inday Sara doon sa proclamation nila, meron siyang pinuntahan na isang burol. Naalala niyo ba si
si Sir Frederick Bico, Frederick Alba Bico. Yung napakamatay mga kababayan, isa ho siyang BBM supporters. At saka dahil nga sa binuli ho siya ng isang pinklawan, yung pinklawan teacher pa naman, gago yun sana magkarma ka rin. Napakamatay ho siya mga kababayan, talagang solid supporters ho siya ng Marcos at saka ng Duterte. Alam niyo ho ba na pinuntahan siya ni Inday Sara, yung burol niya, bago siya nagpunta doon sa proclamation. Meron siya pinuntahan talaga mga kababayan. Talagang natouch ako kasi kay BP Inday Sara mga kababayan At saka mga kababayan, sabi niya, kasi kasama niya si Senator Legarda mga kababayan, at saka si Governor Cadiao, base dito sa balita, sabi niya, they will assured that all the siblings of Frederick will be covered by educational assistance from their grade school until college. So, lahat ng yung mga siblings ni Frederick mga kababayan, yung mga naiwan niya yung kapatid niya, covered sila sa educational assistance. Start from the grade school until sa pag-college nila. So napakagandang good news sa mga kababayan. Palakpakan naman natin si Inday Sara at saka si Senator Legarda at saka si Governor Cadiao. Yan, palakpakan naman natin. So related mga kababayan, related on that story. Alam niyo ba mga kababayan na sinabi ni Inday Sara na itong victory niya na pagkapanalo niya bilang Vice President sa Pilipinas natin, i-dedicate niya sa lahat yung mga nabiktima nabiktima ng terrorism, nabiktima ng criminality and bullying. Ayon dito, andun sa statement niya mga kababayan, the opportunity to serve as Vice President I dedicate to Kian Gabriel, to Larry, to Jaren and Frederick. Ang Frederick mga kababayan yung pinuntahan niya na burol. And all those who passed because of terrorism, abuse, criminality and bullying. So thank you for the opportunity to save lives. Tingnan niyo mga kababayan kung gaano kabait si Inday Sara mga kababayan. Talagang talagang mayroon siyang puso na bilang isang mother talaga. Kaya fit na fit siya diyan sa bilang Secretary of Education. Itong si Risa, wala na magagawa yan. Kaya nga nagaganyan si Risa mga kababayan. Lagi niya kinukontra niya si BP Inday Sara ngayon. Kasi natatakot na sila ngayon. Inuunti-unti na sila ngayon. So ngayon painit na tayo, painit. So nga mga kababayan, meron akong natawa ako tingnan lang muna, dito lang muna tayo. Meron akong picture na natawa ako. Malaki kasing pagkakaiba mga kababayan doon sa tandem siyempre ang Vice President pa natin currently, kasi wala pang transition, si Leni Robredo pa at saka si PRRD bilang President. So nga mga kababayan, siyempre meron nagpakita sa isang picture kung ano ang pagkakaiba sa dalawa, kay Leni at saka kay PRRD at saka kay BBM at saka kay Inday Sara. Malaki pagkakaiba mga kababayan. Ito nag-viral na picture na to. Bakit? Ipinapakita dito kung gaano sila hindi wala talaga yung sa taas si PRD at saka si Leni. Siyempre hindi sila united. Magkaibang kulay sila Si PRD, idol ko yan. Siyempre si Leni, nasa grupong mga virus yan nasa mga grupo ng mga yan ng mga anay ng lipunan, nasa mga ok-ok at saka sa mga kanser ng lipunan, membro siya dyan. Kaya hindi sila makakasundo ni PRD. Unlike ni BBM at saka ni Inday Sara mga kababayan, unite Kung titingnan mo PBBM. Tatawagan natin siyang PBBM ngayon mga kababayan kasi gusto niya yan. Kasi nakilala natin siya na bilang BBM. So lagyan na lang ng letter P. PBBM, President BBM. Napaka-clingy. Nakakatawa silang dalawa Talagang vibes na vibes ba? Ipinakikita ko nila dito sa Pilipinas mga kababayan, sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, na dapat magkaisa tayo at saka magmahalan at saka dapat unite lahat para yan sa ikakaunlad ng bansa natin.
Sila ho ang pinaka-good example dito, good role model para sa ating lahat mga kababayan. Dapat magkaisa ho tayo. Di ba napakalaki ho? Napakalaki ng pagkakaiba. Yan nga ang nagustuhan ko silang dalawa mga kababayan. Kaya nga sinuportahan ko sila kasi talagang iba to. Ito ang pag-asa sa bansa natin. So ngayon mga kababayan, away, forward naman tayo. Pero before that, meron muna tayong i-shout out. Shout out ko lang si Ma'am Sonia Inano from New York. And of course, hi, shout out rin kay Ma'am Zeni Yap from Kuwait. Hi to si Roger Ventura. He's watching from Santa Maria, California. Shout out rin kay Sir Fernandez Lisondra. He's watching from Batanes. Hi to Ma'am Minda Badua. She's watching from Aluha State. Shoutout rin kay Ma'am Carmila Sanchez. She's watching from Los Angeles, California. Hi to Ma'am Ila D. She's watching from Macau. And of course, hi, shoutout rin kay Sir Alex Gallo. He is watching from Riyadh. Yan, sa mga kababayan, forward na tayo. Bago ho tayo pumunta doon sa isa mga mainit na topic mga kababayan, meron ho akong ipapakita sa inyo. Yung tungkol ho sa first press briefing ni BBM, kasi meron tayong pag-uusapan doon. Merong part doon na pag-uusapan natin. So ito po yung mga kababayan. Konting clips na naman to, konting clips. And Mr. President, how would you like to be addressed po by our Filipino people? Para mas, yung name calling ba, kumbaga, at para mas madaling matandaan. I think lilitaw na lang at lilitaw. I don't know. PBBM? Okay na yun? That will work. I was SBBM when I was in the Senate. So yeah, I think that will work. Kilala na ako ngayon. Kilala na ako, especially in the public because of the campaign ng BBM. So maybe that's the logical way to go. So, PBBM na po. Ano na po, tuloy ko Can we na lang. begin with the economy? Yeah. Ano po yung magiging first order of the day po ninyo since kayo na po ay proclaimed as the 17th President of the Republic of the Philippines? Well, the first priority is always going to be the economy. And that's why we have been very, very careful in choosing the economic team. It's still down to jobs, to the increasing prices of commodities, some relief for the business community. We have to streamline the operations of government, which immediately brings us to digital and IT and digital communication para maging mas maganda ang patakbo. And also it will be better for the Philippines for the simple reason that the rest, when we deal with other countries, everybody else is digitized. Tayo lang ang medyo naiwanan. So it will make quicker. Ganun ang negosyo ngayon, ganun ang investment ngayon. Kailangan talaga digitize. So those are the immediate things, because those are the things that I think we can immediately enforce. But the things we spoke about during the campaign, hindi pang kampanya lang yan. We really need to do something about. We need to find help for our MSMEs. We really have to create once again the value chain for agriculture. Education needs a lot of. I'm so happy that. That Vice President Sara has decided to take on the job. It's not a small job. Sa education to increase, and of course the infrastructure development continues. So these are the things that we can immediately go on. That's why I'm using the time between now and the 1st of July to plan, to talk to everybody and say maging maliwanag ang plano. Para nakakaintindihan tayong lahat. Ito yung dapat natin gagawin. So, I guess on the 1st of July, we will have a cabinet meeting immediately. Just to, everybody knows naman yung mga kinukuha naman namin, magkakilala na yan, they've worked together before. So dyan muna puputulan tayo mga kababayan.
Yun ho ang pinaka first na press briefing ho ni BBM, ni PBBM, as you can see. So nga mga kababayan, isa-summarize ko na lang ho yung buong video ho niya. Kasi ang sabi niya doon sa first order ho nila, priority order, 'di ba yung yung digital infrastructure, kasi dapat pabilisin ho natin yung internet mga kababayan. So ngayon with that, meron ho akong napansin kaagad mga kababayan after dahil dyan sa statement ho ni BBM, dapat pabilisin natin yung internet kasi ang internet ngayon digital na tayo ngayon eh. Lahat ng mga yung classes, 'di ba, online classes, yung online transactions, mga meetings natin online na. Siyempre meron na tayong mga online meetings. Dapat hindi na ho yan pabagal-bagal na yung internet. So ngayon mga kababayan, napansin ko kaagad, merong mga artista ngayon mga kababayan na nag-iingay na. Meron ho silang pinaparinggan. Mamaya sabihin ko kung bakit. Meron nag-iingay ngayon mga kababayan. Kasama ho dyan si Pukwang, pinaparinggan niya. Si Pukwang pinaparinggan niya mga kababayan yung service provider na yung PLDT. Kasi matagal na daw na palaging pangit yung serbisyo nila, laging nawawala daw yung internet. At saka sumunod din dyan mga kababayan si Alex Gonzaga. Kinalampag din niya yung ISP na PLDT. The same rin kay Pukwang mga kababayan. So siyempre marami mga dilawan dito, nag-react ho sa mga artista na nagreklamo ho sa kanilang mga ISP, yung internet service provider. Siyempre yung mga maraming dilawan ho dyan sa PLDT siguro. Ngayon mga kababayan, ang pinaka-good news ho dyan, relax lang kayo, Ma'am Pukwang at saka si Ma'am Alex, relax lang kayo dyan. Bakit? Merong good news ho. Merong good news. Naalala nyo ba si Elon Musk mga kababayan? Siyempre yung SpaceX program, SpaceX program internet service, na yung internet ho natin galing na ho sa satellites. Napakabilis ho niya mga kababayan, at saka napakaganda rin. Kahit saan kang area, remote man, saang sulok ka ng mundo, merong magkakaroon ka ng internet. Hindi na ho anong tawag ko dito, parang yung area, merong area dyan na mabilis yung internet. Pag pupunta ka dyan sa kabilang area naman, parang hihina yung internet. Wala na hong ganun. Bakit? Through satellite na ho, nasa taas ho ang network, ang magbibigay sa iyo ng network na internet. Yan ho ang napaganda ngayon. So ang ito, kagalabas lang ho ito na balita mga kabayan. Sabi nila, inaprubahan na ang aplikasyon ng SpaceX Starlink na pagbumayari ni Elon Musk para sa Value Added Service Provider or VAS registration. Pinayagan ng Starlink VAS registration ang kumpanya na direktang maka-access sa satellite systems, bumuo at mag-operate ng broadband facilities para makapagbigay ng internet service sa bansa. So mga kababayan, ang pinaka maganda dito sa buong Southeast Asia, ang Pilipinas ho ang pinakauna ho na lalagyan ho nito, yung SpaceX internet service. Palakpakan naman natin si Elon Musk mga kababayan. Pinili ho niya ang Pilipinas. Abay, na maganda ho nito. Napagaling talaga eh. Tsaka mabilis ito mga kababayan. Sabi ng download speed umaabot ng 100 Mbps at saka hanggang 200 Mbps. Malakas na ho yan. Napaganda. Palakpakan naman natin si Elon Musk mga kababayan. Sa lahat ng sa mga neighbor bansa natin, ang pinakaunang lagyan nila ang Pilipinas, no? Bakit niya napili kaya ang Pilipinas mga kababayan? Napaganda ho nito. Di ba sabi ko sa inyo, di ba, nung pinag-usapan ho natin tong kay Elon Musk na SpaceX program mga kababayan, di ba sabi ko probably before ho alis si PRD diyan sa baba sa Malacanang, dapat mabuo na ho yung makapag-umpisa na ho ang SpaceX. That is next month. That is June 30 ang target nila, June 30. Dapat mag-umpisa na ho yung or less June 30 or atras pa, dapat mag-umpisa na ho ang SpaceX program ni Elon Musk. Ngayon mga kababayan, merong balita ho na posibleng mapapaaga. Di ba nga, kakalabas lang ng balita dito na naaprubahan ho sila sa NTC.
So ngayon mga kababayan, kunting na lang mga documents na lang na inahandaan nila kasi wala namang problema sa internet ready na kasi yan nasa taas na yan nasa taas na sa sky. Ang problema na lang is ang registration na lang sa NTC. So ngayon, naaprubahan na sila, so kunting na lang baka mapaaga pa mga kababayan, siguro probably first week of June, siguro second week of June, mag-uumpisa na ho ang SpaceX program ni Elon Musk sa Pilipinas. So kadagdagan ho dyan at tingnan natin ang balita mga kababayan. Ito ho ang isa sa updated for more details. So for more details dito sa SpaceX program. Para umaasa ang SpaceX ni Elon Musk na makapag-operate sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa Department of Information and Communication Technology, maliban sa SpaceX, mas dumami pa ang mga satellite provider mula sa iba't ibang bansa na planong mag-operate sa Pilipinas. Ito ay matapos amyendahan ang Public Service Act. Si Jason Rubico magpabalita live. Jason, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Nabigyan na nga ng DICT ang SpaceX ng Satellite Service Providers or Operators Accreditation Certificate upang makapag-umpisa na sila sa pag-comply ng iba pang mga kakailanganin o requirements para makapag-operate dito sa ating bansa at kalaunan ay makapagbigay ng internet service sa ating mga kababayan. Sa isang consultative meeting sa Makati City ng Department of Information and Communications Technology kasama ang ilang satellite system provider, ipinahayag ng Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX ni Elon Musk ang pananabik nito na maserbisyohan ang mga Pilipino. Ayon kay Rebecca Hunter, Market Access Senior Manager ng SpaceX, umaasa silang makapag-operate sa bansa sa lalong madaling panahon. Aniya, sa pamamagitan ng tulong ng DICT, mas maraming komunidad ang matutulungan ng kanilang bagong teknolohiya. Excited to be working, collaboratively with DICT as well as NTC and many other folks here in the Philippines, and we're actively hoping to become, a service provider here and provide commercial service, in the not too distant future. And really, it has been a lot of the hard work of your staff, that is going to be able to enable these new technologies to be able to, help a lot of the people in the rural and remote communities. And so we just again want to say thank you for all of your work and efforts. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na magkakaroon ng Starlink internet service ng SpaceX. Ayon kay DICT Secretary Emmanuel Caintic na naisyuhan na nila ng Satellite Service Providers or Operators Accreditation Certificate ang nasabing kumpanya. Pero aniya, kinakailangan pa rin nilang sumunod sa alintuntunin ng National Telecommunications Commission. Kung kailan magsisimula ang operasyon ng SpaceX sa bansa, magdedepende aniya ito sa timetable ng kumpanya. So nga mga kababayan, puputulin natin dyan. So di ba magandang balita ho yan mga kababayan? Next month na ho yan. Talagang minamadali na ho nila. Kasi inaprobahan na ng DITC tsaka sa NTC. Ay, napakaganda ho nito. So kayo, Ma'am Pukwang at saka si Alex Gonzaga, relax lang kayo dyan. Relax lang kayo dyan. Merong magandang balita ho. Ay, meron nang papasok na internet service na mabilis ho. At saka maganda na. Maganda talaga gamitin yan. Talagang tested na ho yan sa ibang country. Kasi siyempre doon ho sa US na yung start. At saka meron na rin yan sa may Canada area. Tested natin. Ang napakagaling talaga mga kababayan. Napakabilis ho. So bago ho tayo pupunta dyan mga kababayan, sa sinasabi ko yung mga bad news na mga pinklawan. Merong mga bad news talaga At saka merong kakasuhan mga kababayan. Shoutout muna natin si Sir Hector Barcina. He is watching from Rojas City, Capiz. Also shoutout rin kay si Raul Calusa. He's watching from California, USA. Hi to Ma'am Connie Gonzaga. Shoutout rin kay Ma'am Rosita Arsenio from Pagadian, Zamboanga del Sur. Hi to Ma'am Marisa Maiques. She's watching from Bahrain. And of course, shoutout rin kay Sir Catalino Magallanes Mortel from Riyadh, KSA. So ito na. Excited ko dito Bakit? Siyempre,
bigyan ko kayo ng hint kung sino ho ang kakasuhan ho sa ombudsman. Yung nag-contact sa akin, friend ko. Bakit? Sino? Sinampahan ng patong-patong na kaso si ombudsman, ng ombudsman, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Si Ma'am Rowena Guanzon na kababayan, kakasuhan ho sa ombudsman. Kabilang narito ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ay dahil sa pagbubulgar ni Guanzon noon ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa na-dismiss na mga petisyon laban kay President-elect Bongbong Marcos. Naalala mo yan, mga kababayan? Yung sinabi niya na yung mga sensitibo na mga impormasyon tungkol yung sa disqualification. Sinabi niya na dinisqualify ko sa si Bongbong Marcos. Nakita niyo to, talagang dinisqualify ko yan. Ipinagmamayabang pa niya, mga kababayan, na dinisqualify si BBM. Kaya yun kasi bawal ho yun. Napakabawal talaga yun eh. Hindi ko bakit niya nagawa niya yun. Iwan ko bakit. Para siguro pre-pressure siya ng mga dilawan. Nagpa-intimidate or parang nangaganyo sa mga ibang tao na si BBM hindi na mananalo, ma-disqualified na ito. Bakit? Siyempre dinisqualified niya ni Attorney Rowena Guanzon eh. So ngayon, meron ng karma. Nag-umpisa na yung mga karma. Sampahan na patong-patong na kaso sa ombudsman. Attorney Rowena Guanzon, good luck na lang ho. Bakit mo kasi yun ginawa eh? Bawal na bawal kasi yun eh. So mga kababayan, na tayo. Meron ng isang bad news. Meron siyang bad news sa mga pinklawan lang. Kasi siyempre si Inday Sara, siyempre mag-transition na sila, mga kababayan, papalitan na ho niya si BP Lini Robredo. Siyempre tawagin din BP, Vice President pa kasi yan eh. Siyempre, ang sabi ho dito sa balita, ilang programa ng Office of the Vice President ng OBP sa ilalim ng pamumuno ni Robredo ititigil na sa simula sa Hunyo. Bad news to sa mga pinklawan. Kasi ang nakabenepisyo dito, mga kababayan, yung mga pinklawan lang naman eh. Siyempre, alam nyo naman, yung mga tinklawan. So, karagdagan ho sa mga informasyon na yan, mga kababayan, kung anong programa ho sa Office of the Vice President, ipanoorin natin to, ang balitang to. Ititigil na ng Office of the Vice President ang ilan sa mga programa nito, kabilang na ang Bayanihan e-Konsulta, gayon din ang pamimigay ng medical at burial assistance. Sa abiso ng OVP sa kanilang official Facebook page, sa May 31, 2022 na ang huling araw ng Bayanihan e-Konsulta, habang ihihinto na rin simula June 1 ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa medical at burial assistance. Ayon sa tanggapan ni Vice President Leni Robredo, ito ay bilang paghahanda na rin sa pagpasok ng susunod na administrasyon. Taos-pusong pinasalamatan ng OVP ang lahat ng mga tumulong upang maabot ang mga kababayan nating nangangailangan, lalo na sa panahon ng pandemya, at sinabing isang karangalan ang makapaglingkod sa taong bayan. So, yun naman, kababayan. So, ititigil na ho nila sa darating na Hulyo. Hulyo ba yun? Hunyo. Basta next month, ititigil na ho nila yan. So ngayon, mga kababayan, siyempre, yun ho ang ibig ko sabihin ng mga bad news sa mga pinklawan. Isa rin yung kay Attorney Rowena Guanzon. So ngayon, alam nyo na, ibig sabihin ko sa thumbnail, parang puzzle kasi yan eh. Iba kasi dito, mga kababayan, napaka agresibo ka agad. Ayan, maraming mong daldal, bakit di mo agad sasabihin? Relax lang, go with the flow. Panoorin mo ang buong video para malaman mo. So ngayon, mga kababayan, and of course, i-shoutout rin natin, maraming salamat ka pala. I-shoutout natin si Ma'am Sharon Chua. She's watching from London. Hi to Ma'am Lourdes Nabablit. She's watching from San Francisco. Hi to Ma'am Juliet Kabutin. She's watching from Benguet, Baguio City. Hi to Sir Mick Bardos. She's watching from Hagonoy, Bulacan. So ngayon, mga kababayan, kung nakaabot ka ho dito sa portion na ito, sana po nakapag-like na ho tayo, nakapag-share, nakapag-subscribe. Sa hindi pa ho nakapag-subscribe,
At saka available rin ang ating join button dyan sa baba. Kung sino may gusto lang naman na mag-join mga kababayan, it takes only 1 minute. Or it takes only 1 second para magpa-register ho. Very easy, very easy. And don't forget to pray always mga kababayan. Araw-araw ho yan dapat mag-pray ho tayo kay Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga blessings ho natin na na-receive natin araw-araw, at saka magpasalamat ho sa mga blessings na hindi natin nakikita. Don't forget that mga kababayan, because Lord Jesus love you always. Lagi ka hong ginagabayan yan araw-araw. So Lord Jesus mga kababayan, andyan ho lagi sa inyong gilid. At saka pinoprotektahan ka yan lagi. Saka huwag kalimutan ho na magpasalamat lang lagi. Hingiin natin kay Lord Jesus ang ating kaligtasan at ating good health. So maraming salamat mga kababayan, and hope to see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang